Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Kabsat Ditoy Pangasinan. Ngayon po ay ating inaanyahan ang mahal na Pangulo. Unahan ang pamamahagi ng farm machineries and equipment, farm inputs at solar-powered irrigation projects mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama sina Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at National Irrigation Administrator Eduardo Eddie Gilen. Mula sa DAR, mamamahagi po tayo ng iba't iba ng 10 four-wheel drive tractor na may iba't ibang implements gaya ng disc flow rotary tiller na may kaubuang halagang mahigit na 49.6 million pesos para sa 10 Agrarian Reform Beneficiary Organizations na may 1,719 members. Mamamahagi din po tayo ng 2 unit ng multi-role power station na may kabuuang halagang 10 milyon para sa 2 arbo na may 326 members. Mayroon din pong 28,000 packs ng organic plant supplements na may kabuuang halagang 23.7 million pesos para sa 280 arbos na may 5,600 members. Mula naman po sa DA PhilMec, makakatanggap po ang ating mga benepisyaryo ng 2 unit ng combine harvester na may halagang mahigit 3.8 million pesos. 2 unit ng 4-wheel drive tractor na may halagang mahigit 4.5 million pesos at 2 unit ng precision seeder na may halagang mahigit 3.4 million pesos. Ito po ay ipinamahagi sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Project. Mula naman po sa DA, mamamahagi tayo ng 2 unit ng traktor na may kabuuang halagang 388,640 million pesos at 24 sets ng pump at engine na may halaga na mahigit na 2.8 million pesos. Mamamahagi din po ang DA ng mga farm inputs gaya ng 23,055 bags ng hybrid rice seeds na may kabuuang halagang 115.275 million pesos. 1,652 bags ng yellow corn hybrid seeds na may kabuuang halagang 9.9 million pesos. 62.5 kilos ng lowland vegetable seeds na may halagang 468,000 pesos. At mula naman po sa National Irrigation Administration o NIA, tayo po ay mag-turnover ng mga solar-powered irrigation project
o SPIPS na may kabuuang halagang 141 million pesos para sa 11 Irrigators Association mula sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan. Kasalukuyan pong tinitignan ng ating mahal na Pangulo kung nasaan po ang mga na-turn over na mga solar-powered irrigation o projects or mga SPIS. Ito po ay nagkakahalaga ng 141 million pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations po sa ating mga beneficiaries. Sa puntong ito ay nasasaksagin po natin ang briefing sa pangunguna ni National Irrigation Administrator Eddie Guillen ukol sa ating proyekto. Sa lugar pong ito, itatayo ang Lower Agno River Irrigation System Paitan Dam na inaasang matatapos sa Marso ng 2027. Saklaw ng benepisyong patupig ng Paitan Dam ang mga bayan mula sa 3 probinsya ng Tarlac, Pangasinan at Nueva Ecija. Ang Paitan Dam ay inasahang magbebenepisyos na 56 Irrigators Association o humigit kumulang 12,000 farmer beneficiaries. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Upang pangunahan ang groundbreaking ceremony, inaanyayahan po natin ang mahal na Pangulo kasama ang mga kinatawan ng mga farmers, cooperatives and associations, irrigators associations, at agrarian reform beneficiaries organizations mula sa Pangasinan. Sa puntong ito, atin pong tunghayan ang paglalagay ng blue.
Kasalukuyan na pong nilalagay ang blueprint ng newspaper at ang mga barya sa loob ng time capsule. Kasalukuyan na po nating natutunghayan ang pagsasara ng time capsule. Sa puntong ito, kasalukuyang ibinababa ng ating mahal na Pangulo ang time capsule. At ngayon naman po, atin pong masasaksihan ang pagbuhos ng lupa sa ibabaw ng time capsule. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, and congratulations to the National Irrigation Administration at sa lahat ng mga magsasaka inabang sa proyektong ito. Ari na po tayong umupo. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating groundbreaking ceremony. Upang magbigay ng kanyang pambungad na pananalita, atin pong tinatawagan si Pangasinan Governor Ramon Gico III. I warmly greet His Excellency, President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. A pleasant morning. Today marks a significant day for the province as we gather for the groundbreaking ceremony of the Lower Agno River Irrigation System, or LARIS, and the distribution of farm machinery, equipment, and inputs. We are truly fortunate that His Excellency and Secretary Estrella have chosen our province to benefit from these endeavors. On behalf of the province of Pangasinan, we extend our deepest gratitude. I would also like to take this opportunity to mention the provincial government of Pangasinan's Corporate Farming Program Initiative, which aims to enhance the agricultural productivity of our local farmers. According to the latest report, there has been an increase in productivity from 18.8% to 32.56%, or
from 6.923 metric tons to 9.772 metric tons. Additionally, there has been a reduction of production cost of about 9,722 pesos per hectare and an increase in yield per hectare by approximately 32% or equivalent to 2,250 kilograms per hectare. As of 2024, Pangasinan remains to be the #1 producing province for mangoes, eggplants, and peanuts. Ranks #2 in mung bean production in the entire country and ranks #7 among the top 10 highest corn producing provinces. These accomplishments are directly related to why we are here today. Irrigation is vital for the province's agriculture. It increases crop yields and quality by supplementing rainfall and enabling more land to be brought under cultivation. Many households depend on the subsistence farming for their livelihood. Once again, we are truly grateful to be receiving farm machinery and equipment and inputs that will support our farmers in improving their earning capacity. With that, I would like again to thank or express our heartfelt gratitude to President Bongbong Marcos Jr. and the respective teams for bringing these opportunities to benefit the farmers of Pangasinan. Mabuhay ang Pangasinan! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Maraming salamat, Governor Gico. Tinatawagan po natin si NIA Administrator Eduardo Eddie Guillen para sa project overview. Thank you po. Naimbag, bigat tayo amin na po. Una sa lahat, isang mainit na pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand R. Marcos Jr., sa inyong presensya ngayong araw, sir. Napakalaking bagay po para sa aming mga taga-NIA at lalo na sa ating mga magsasaka na kayo mismo ang kasama namin sa simula ng napahalagang proyekto na ito. Fellow public servants, mga partners po natin sa lokal na pamahalaan at higit sa lahat, ang ating mga bayaning magsasaka, isang makabuluhang umaga po sa inyong lahat. Morning po. Noong ako po ay tinalaga bilang administrator ng NIA, malinaw ang bilin ng Pangulo sa akin. Ayusin ang irigasyon, paangatin ang ani, at itaas ang kita ng ating mga magsasaka. At mula noon, hindi na po tayo tumigil sa pagtatrabaho para po dito. Isa po sa naging konkretong tagumpay natin ay ang matagumpay na konsolidasyon ng ating Irrigators Association tungo sa pagbuo ng mga kooperatiba para mas mapalakas ang kanilang organisasyon at mas mapadali ang pag-abot ng suporta ng gobyerno. Mr. President, ikinararangal ko pong ibalita sa inyo na mahigit ng 200 ang naitatag nating kooperatiba sa buong bansa. Thank you. At dahil dito, sila po ngayon ang mga pangunahing binibigyan ng prioridad ng PhilMec pagdating sa farm machineries, lalong-lalo na po yung rice processing system. Kagaya po nung nadaanan natin kanina, Mr. President. Layunin po natin ang mga magsasaka, imbes na palay ang ibenta, ay makapagbenta na ng bigas para mas mataas ang kita, mas direkta ang benepisyo at mas malaki ang ambag na food security sa ating bansa. Ito po ang katuparan ng plano ninyo na tumaas ang kita nila sa pamamagitan ng value adding. Sa NIA Farming Support Services Program naman, nakapagbenta na tayo ng bigas sa halagang 29 pesos kada kilo para sa mga kababayan nating nasa vulnerable sector. Tunay na malasakit na ramdam ng taong bayan. Pero kahit marami na po tayo nagawa, alam natin na marami pa ang kailangang gawin. Ang dami pong tanimang uhaw sa patubig
Kaya nandito tayo po ngayon para simulan ang Paitan Dam. Isang proyekto na matagal nang inaasam ng ating mga magsasaka dito sa Pangasinan, Tarlac hanggang Nueva Ecija. Kapag natapos po ito, aabot ng 12,041 hectares ang mapapatubigan at halos 12,000 naman na magsasaka mula sa 56 Irrigators Associations ang direktang makikinabang. Pero higit po sa numero, ang dam na ito ay simbolo ng pag-asa at pagbangon. Isa po itong paalala na hindi nakakalimutan ng ating mahal na Pangulo ang mga kapatid natin na nangangailangan. At hindi lang yan. Proud din po kaming i-share na may 11 tayong AI-equipped solar-powered irrigation projects na ilulunsad. Opo, high-tech ang naanggamit natin. Gamit ang artificial intelligence, mas mahusay, mas matipid ang patubig, kaya swak na swak sa panahon ngayon. Ito ay isa ding katuparan sa pangako ng ating Pangulo na smart agriculture para sa ating mga bayaning magsasaka. At alam po ninyo, araw-araw natin naririnig mula ito sa ating mga magsasaka. Sabi nila, Sir, sana po may solar pump din kami. Malaking tulong po talaga. Mr. President, marami pa po ang napapa-sana all. Tama po sila. Ang SPIP ay wala ng krudo, kaya tipid. Halos wala pong maintenance yan. Madaling i-operate, pwede sa malalayong lugar, at higit sa lahat, hawak ng mga magsasaka ang kontrol sa patubig nila. Sabi nga nung isang kausap namin kanina, tuloy-tuloy daw po ang pagpump ng ating kanilang solar pump mula mga alas 7 ng umaga hanggang mag-alas 6 ng hapon. Kaya tuloy-tuloy po ang pagtulak natin ng mas marami pang ganitong proyekto. Dahil kung may matatag na irigasyon, mas sigurado ang ani. At kung mas sigurado ang ani, mas payapa ang buhay. Buong tiwala po ako sa NIA Region 1 sa pamumuno ni Engineer Jeffrey Catulin at sa lahat ng bumubuo ng team natin na mapadali ang pagtatapos ng projects na ito. Pero siyempre, ang tunay na susi ng tagumpay ay ang bayanihan natin ng gobyerno, ng LGUs at ng komunidad. Mga kababayan, hindi po natin magagawa ang mga ito kung wala ang suporta ng Pangulo. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa kinabukasan, para sa susunod na henerasyon ng magsasaka, at para sa isang bansang may sapat na pagkain at dignidad sa bawat Pilipino. Sa pangunguna ng Pangulong Marcos at sa pagkakaisa ng lahat ng sektor, sama-sama nating binubuo ang bagong Pilipinas. Mabuhay si BBM! Mabuhay ang mga bagong bayaning magsasaka! Salamat po. Mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat po ni Administrator Gillian. Ngayon po ay ituon natin ang ating atensyon sa mga LED screens upang tunghayan ang audiovisual presentation para sa Laris Paitan Dam. Welcome to Lower Agno River Irrigation System Paitan Dam Groundbreaking Ceremony. Initiative by Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III together with National Irrigation Administration under the administration of Engineer Eddie G. Gillian. It is designed to increase agricultural productivity and income of farmers within the area. The project is situated in Barangay Paitan, Santa Maria, Pangasinan. This is another milestone from where the construction started in 1972, initiated by late Conrado Fabes Estrella Sr., which is under the administration of late President Ferdinand Marcos Sr. Today, the second infrastructure will rise and build for the benefit of all farmers under the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., who give his full support to farmers. This project will irrigate approximately 12,041 hectares of farmlands from 3 provinces, namely Pangasinan, Tarlac, and Nueva Ecija.
consists of 9 municipalities and will provide sustainable water supply to 56 irrigators associations with 11,942 farmers and their families. It aims to harness potential of local water resources, ensuring that every water supply is used smartly and efficiently. It is to irrigate farmlands and boost their agricultural outputs. The agency is clear with its objectives to serve farmers and increase farmers' income. It will also increase the areas to be benefited from irrigation services. Unang-una po, nagpapasalamat kaming taga-Laris sa paggawa po itong Paitan Dam, lalong-lalo na kay Secretary Conrado Estrella III at kay Administrator Eddie Guillen ng NIA. At lalong-lalo na sa ating pinakamamahal na Pangulo na sinakatuparan na punduhan itong project na ito, Paitan Dam. Kami po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo na sa ngayon may sakatuparan na magawa itong Paitan Dam na kahit tagal naming problema dito sa Lower Agno River Irrigation System. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa iyong paggabay sa aming mga magsasaka. Thank you, Pangulo. This project is not just a structure for farmers, but will be a way and hope for everyone. Muli po, congratulations sa DAR, NIA at mga magsasaka para sa groundbreaking ng Laris Paitan Dam. Upang magbigay ng kanyang mensahe at ipakilala ang ating panauhing pandangal, tinatawagan po natin si Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III. Iti madaydayaw nga ipanpanakkel iti amyanan iti presidente tayo His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and all our fellow public servants, both national and local, all members of the Irrigators Association na halos lahat sila ay agrarian reform beneficiaries. Palakpakan niyo ang sarili ninyo. At ganoon din po ang mga tiga-NIA, mga taga-DAR, nandito sila, mga tiga-media, kakabsat tamak kininakidak. Amoyo kita kablawang kayo amin, naimbag nga bigat kada tayo amin. Aglalo kadagiti mannalon dito nga di par ti Pangasinan. Pahintulutan usana ninyo, ako ay magsalita ng Tagalog sapagkat tayo'y napapanood sa buong bansa. Alam po ninyo, basta nakikita ko po itong Agno River, naalala ko pa nung mga binata kami. Mga siguro 10, 11 years old pa lang kaming magbabarkada na naisipan namin na dito kami magpatuli. Tamo yung matikugit idi, taltal, kunada. Nag-uunahan kung sino yung mauuna. Pagkatapos, ako nagpahuli. Yung naunang kaibigan namin, nagngunguya ng dahon ng bayabas dahil yan ang pinaka-antibiotics nung araw. Nagkataon, yung tutuli sa amin noon ay barbero na may dalang labaha. Nagkataon naman na yung dala niyang labaha napakapurol na budeng na dyan labaha na. Kaya ho nung yung naunang kaibigan namin, nung hinampas na yung labaha, napakapurol, napaaray siya, nalunok pa niya, pati yung inunguya na dahon ng bayabas.
Yan ho ay masasayang mga memories natin dito. Ngunit, ang pinakamasayang memory nung araw ay nung isinama ako ng aking lolo dito in the early 70s na magkasama sila ng ama ng ating Pangulo ngayon. Walang iba kundi ang yumaong President Ferdinand Marcos Sr. At nakasama rin po ang sekretary noon, ang kalihim ng agrarian reform na aking lolo na si Secretary Conrado F. Estrella Sr. Sapagkat itong lugar na ito, itong Eastern Pangasinan at ang buong Pangasinan ay napakaraming agrarian reform beneficiaries. Halos lahat ng magsasaka rito, halos lahat ng membro ng Irrigators Association ay agrarian reform beneficiaries. Kaya naisip po ng ama ng ating mahal na Pangulo na mabigyan ng irigasyon, sapat na irigasyon ang ating magsasaka rito. Kanya't nagawa ito noon, itong tinatawag na LARIS, Lower Agno River Irrigation System. Ang ginagawa po noon natin, taon-taon, gumagawa tayo ng brush dam para itong tubig ng Agno River ay pumasok dito sa intake at magpunta doon sa mga irrigation canals natin. Ang irrigation canals pa noon, dahil hindi naman ganong kalakihan ng pondo, ay earth irrigation system. Hindi pa sementado, kaya't hindi masyadong nakakalayo ang tubig. Ito hong project na ito ngayon, nagsama-sama kami ng ating mahal na administrador ng NIA at mga tiga-NIA. Sa utos ng ating Pangulo, ang sabi niya, gawa ninyo ng paraan upang mabigyan natin ng irigasyon ang ating magsasaka. Tatandaan ninyo, nung ako ay nahalal na presidente, napakalaki ng lamang ko sa probinsya ng Pangasinan. Kinakailangan natin na tumanaw ng utang ng loob, ang sabi ng ating Pangulo. Kaya ito, ang gagawin natin ngayon, tamang-tama, nagpunta ang ating mga irrigators doon sa aming tahanan at nakipag-usap na nandito po ang ating presidente ng Irrigators Association ng LARIS na si Mr. Nasamba. At dito ho siya, Mr. President. Dati na hong presidente yan, nung unang-unang panahon pa lang ho, siya na ang presidente. Nag-resign po yan, may pumalit na matay. Pagkatapos po, meron na naman isang pumalit, namatay na naman ho. Bumalik siya, wala na hong gustong pumalit at baka mamatay uli. Kaya ho, mabuhay kayo, Mr. President. Eto na ho, nagtulong-tulong kami at naitaon naman na merong pondo na tinatawag na National Irrigation Administration Comprehensive Agrarian Reform Program Funds. Ito ay nagbibigay at nagme-maintain ng mga existing irrigation systems sa buong Pilipinas. At ako'y nagpapasalamat sa ating kaibigan na si Administrator Guillen na tiga Ilocos, kapareho nating Ilocano, at pinayagan niya yung initial budget na 250 million ay nagamit natin, nagbigay sila sa NIA. At ganon din po, yung natitira, ang ating Pangulo po, ang head ng Presidential Agrarian Reform Committee ng PARC. Kaya inapprove ng ating presidente dahil ang magiging cost ng project ay 950 million, kulang pa tayo ng 700 million. Ito agad-agad ay inapprove ng ating mahal na Pangulo bilang chairman ng Presidential Agrarian Reform
Committee. Kaya ho, malaking bagay itong magagawa nitong dam na ito sapagkat naalala ko noon nung congressman pa ho ko ng distrito, taon-taon, yan sila Mr. Lilagan, kandagiti panglakayan tayo, Daapo Pentecostes, Daapo Rabang. Taon-taon ho yan, pumupunta sila doon sa bahay. Maaga pa lang, nagkakape na sila doon, hihingi ng pang-bulldozer para nang sa ganon may divert yung tubig ng Agno River papasok sa intake. Ngunit lumalaki ng lumalaki ang gastos, mabuti na lang nag-provide na ng allocation ang NIA. Mahirap po yan dahil temporary po ang solusyon. Ang gusto po ng ating mahal na Pangulo, ang mga problema, lalong-lalo na ang problema ng mga magsasaka, ang nagbibigay sa atin ng pagkain sa bawat tahanan na masolusyonan ang inyong mga problema. Hindi temporary o pansamantalang solusyon. Ang gusto ng ating mahal na Pangulo ay ang solusyon na hanggat sa mga sumusunod na henerasyon ay mapapakinabangan ng ating mga magsasaka. Ayan ho ang gusto ng ating mahal na Pangulo. At ang gusto niya ay siya mismo ang pumunta rito. 2 beses na ho hindi natuloy ito sapagkat meron mga importanteng lakad ang ating Pangulo. Ngunit sabi niya, gusto kong pumunta doon mismo. The President developed the habit, mula pa ho yan nung gobernador siya, of bringing government closer to the people. Yan po ang nais ng ating Pangulo na ilapit ang ating pamahalan, ang kanyang administrasyon sa ating mga magsasaka. Kaya ho, itong proyektong ito, napakalaki po ang may tutulong sapagkat 12,000 hectares po ang mabibigyan ng irigasyon ng tubig ng buong taon. Kaya po, buong taon, pwede na pong magtanim at umani ang ating mga magsasaka. At ganoon din po, dahil magkakaroon ng sariling patubig ang Lower Agno River Irrigation System, hindi na po tayo makikiagaw sa upstream. Hindi na ho tayo makikipag-away. Hindi na tayo aagaw pa ng tubig dito sa Balungaw, Umingan, Sangkintin, dito sa Natividad, sa San Nicolas, sa Tayug at parte ng Santa Maria. Magkakaroon na sila ng sarili nila, masosolo na nila ang kanilang irigasyon. Kaya ho yung sinasabi natin, ang makikinabang dito, 12,000 hectares dito na nasasakupan ng Laris, hindi lang po 12,000 dahil hindi na ho tayo makikihati sa upstream. Ang makikinabang po rito sa upstream ay 14,000 hectares. Kaya ho, itong proyektong ito ng ating mahal na Pangulo, 26,000 hectares po ang mabibiyayaan dito sa project na ito. Kaya maraming salamat po, ating mahal na Pangulo. At nasa inyong puso talaga ang ating mga magsasaka. At ito po ay siguradong makakapagbigay ng pagkain sa bawat tahanan at karagdagang kita sa ating magsasaka. Kaya kung may kita ang ating magsasaka, pati ang iba't ibang negosyo kikita rin. Kaya ho, mga kababayan, maghintay lang ho tayo. Mabilis na ho matapos to. Karinyuhin pa rin natin ng konti ang ating mahal na Pangulo upang pumayag naman siya na dagdagan pa ang pondo upang lahat ng ating irrigation system ay maayos natin, ma-rehabilitate natin, mapasimento natin para tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa ating mga kabukiran. At ganoon din po, Mr. President, yung mga magsasaka, nais din po kayong karinyuhin para lang ho mapalakas itong diki na ito. Kung meron ho tayong natitira dyan, na kahit konti lang hong pondo, baka ho pagbigyan ninyo kami para maayos naman ito.
At ito pong proyektong to, Mr. President, inumpisahan po ng inyong ama at ng aking lolo. At sana po ay naway bindisyonan tayo ng ating mahal na Panginoon upang ang inumpisahan ng ating mga ninuno tatapusin natin, Mr. President. Hindi ko na ho pagtatagalin ng aking pagtatalumpati at kakabsat amak kaninak ida. Iti madaydayaw nga presidente, iti Republika ti Pilipinas. Apo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. District Ina, Agrarian Reform Secretary, Secretary Conrad Estrella III. Ang tugaw pa tayo po. Niya Administrator, Engineer Eddie Guillen, ang Pangasinan Provincial Governor Ramon Guico, at ang ating lahat ng ating mga local executives na nandito ngayon. Santa Maria, Pangasinan Municipal Mayor, Mayor Julius Ramos, my fellow workers in government, sa ating mga agrarian reform beneficiaries, ang pinakamahalaga na kasama natin dito ngayon. Ladies and gentlemen, naimbag nga bigat yung amin na po. Noong nakaraang taon, matinding El Nino ang tumama sa ating bansa. Isa ang Pangasinan sa mga probinsyang nakaranas ng epekto ng tagtuyot. Ang buong Region 1 ay nakaranas ng kakulangan ng tubig na siyang nakasira ng mga pananim. Marami ang labis na naapektuhan. Natuyo ang mga pananim, maging ang pag-asa para sa mas masaganang ani. Pero ngayon, andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. At yan po ang gagawin ng Paitan Dam, isang permanenteng dam na bahagi ng Lower Agno River Irrigation System o LARIS dito sa Santa Maria. Hindi na pangarap ang pagkakaroon ng tubig, tag-araw man o tag-ulan, ang masaganang ani, abot kaya na. Layon po ng Paitan Dam na patubigan ang 6 na munisipyo dito sa Eastern Pangasinan. Mga bayan ng Santa Maria, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bautista, Bayambang. Pati na rin ang ilang bahagi ng San Miguel at Moncada sa Tarlac at Coyapo sa Nueva Ecija. Mula sa mga ilog ng Agno at Manila, ang dam na ay inaasahan magpapatubig sa mahigit 12,000 hektarya ng sakahan. Dahil dito, dadami ang ani at inaasahan ang pagtaas ng produksyon ng palay. Ngunit ang projection natin, Gob, na 9 tons per hectare, maganda-ganda na yon. Dahil kung tutuusin natin, ang official average, o Sendo, tama ba ito? Official average ng natin is 4.2, parang ganon. Yung ibang lugar, hindi pa naabot sa ganon, hanggang 3.6 lang, 3.4. Kaya kung kayo talaga ay nag-aani ng 9 tons per hectare, makita, maliwanag na maliwanag kung ano ang dinadagdag ng mahusay at walang patid na irigasyon para sa ating mga magsasaka. Mas malaking kita, mas malaking ginhawa sa ating mga magsasaka. Hinihiling ko sana na matapos na ito sa 2027 o mas maaga pa kung maaari, para naman maramdaman kaagad ng mga kababayan natin ang benepisyo ng LARIS Paitan Dam. Bukod sa pagpapasinayan ng LARIS Paitan Dam, narito din ako kasama ang ilang kawani ng DA at saka ng DAR upang magbigay ng karagdagang tulong sa ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries o ang ARBs.
Ang DA po ay narito para magbahagi ng mga hybrid rice seeds, garden tools, at ibang pang mga farm input. Sigurado pong makakatulong ang mga ito para dumami ang inyong ani. Sa ilalim naman ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project ng DAR, nagpapamahagi po tayo ng mga pakete ng organic plant supplement sa halos 6,000 na AR beneficiaries at Agrarian Reform Beneficiary Organizations dito sa Pangasinan. Mayroon ding ipamimigay na 10 na 4-wheel drive na traktor. Kasama kompleto ang mga makinarya, mga implement at 2 multi-role power station para sa ating mga Agrarian Reform Beneficiary Organizations dito sa Pangasinan. Nasaksihan rin natin ngayon ang ceremonial turnover of certificates sa masasaksihan natin sa mga naitayong solar-powered irrigation pumps dito sa Pangasinan. Ang maganda dito sa solar-powered irrigation pump ay ito ay sustainable solution sa modernong pagsasaka. Pag naikabit na ito at kumukuha na ng kuryente sa araw, hindi na po kailangan maglagyan ng krudo. Ang maintenance lang po dyan, minsan-minsan, babaklasin ninyo yung bomba, lilinisin, aayusin. Kung may nasirang pyesa, papalitan ng konti. Tapos, yun lang, yung solar array, basta't malinis, laging lilinis. Yun lang naman, ang maintenance. Wala no, pagkatapos noon, hindi na kailangan na makabili ng krudo, hindi na kailangan na maglagay ng mga mahabang sistema ng kuryente dahil nandyan na lahat doon sa solar-powered irrigation system. Kaya kaya nilang magpatubig kahit walang kuryente, mas tipid sa gastos, hindi makakasira sa kalikasan. Patunay ito na kung sama-sama tayong kikilos, kayang-kaya nating isulong ang makabagong teknolohiya na mapapakinabangan ng ating mga magsasaka. Mula po nang tayo ay maihalal sa posisyon, tinutukan po natin ang seguridad sa pagkain at ang pagpapalago ng sektor ng agrikultura. Kasama na riyan ang siguruhing produktibo at masagana ang kabuhayan ang ating mga magsasaka. Simula noong 2022, nakapagbigay tayo ng makinaryang pansaka dito sa Pangasinan. At dahil dyan, higit sa 100 agrarian reform organizations sa Pangasinan ang natulungan natin. Bawat makina dito ay nagbibigay ng dagdag ng kita at dagdag sa ani. Kung may mabawas man, ay sana yun ang inyong pagod at ang oras ng trabaho para naman sa mas maraming panahon para sa pamilya. Kaya naman para po sa ating mga magsasaka, makakaasa kayo na nandito ang inyong pamahalaan na handang umagapay sa inyo. Hiling ko lang po, patuloy tayong magtulungan. Kapit-bisig natin palakasin ang sektor ng agrikultura at tiyakin na may pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Ang patunayan na taglay natin ang diwa ng bagong Pilipina na may disiplina, may husay at may pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang Pangasinan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Diyos tiagdina, igda kaya amin na po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dito po nagtatapos ang ating programa. Pero bago po yan, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na magtungo sa ibaba ng entablado para sa group photo opportunity kasama ang lahat ng mga benepisyaryo at mga panauhin. At a count of 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
At dito na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangunguna sa groundbreaking ceremony of the Lower